motorsiklo sa Emlang Cotabato, inararo ng van. Sa kuha ng CCTV, kitang binabaybay ng motor ang kahabaan ng highway. Maya-maya, biglang sumulpot ang minivan at tinumbok ang motor. Sa lakas ng tama, tumilapon ng rider at angkas ng motor. Ang rider, sumirko-sirko pa sa ere bago tumilapon sa kalsada. Ang ibang detalye sa balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa gitna ng bangayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, iginiit na siya raw sana ang nanalo kung siyang tumakbo sa pagkapangulo ng 2022 elections. International Criminal Court o ICC naglunsad ng website para sa mga gustong tumestigo sa investigasyon sa war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. 24 anyos sa babae sa Agusan del Sur, patay matapos pagsasaksakin ng kanyang ka-live-in. Ang ugat ng krimen, 200 piso na pambili dapat ng alak. Sa gitna ng napipintong pag-uwi sa Pilipinas, pamilya ng death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso umapela kay Pangulong Bongbong Marcos na bigyan siya ng clemency. Aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda dinala sa ospital ilang araw matapos siyang arestuhin sa kasong syndicated estafa. At sa Happy Weekend, silipin ang kakaibang theme park sa Pampanga na ang mga atraksyon puro dinosaur. Patay ang menor de edad na rider at angkas nito matapos salpukin ng minivan ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Cotabato. Ang dalawang biktima, mag-ina pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Pagmasdan ng CCTV footage na ito, makikita sa highway ang tumatakbong motorsiklo na may backride. Ilang saglit lang, biglang sumulpot ang isang minivan at sinalpok ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider at angkas nito. Nakaladkad pa ng minivan ang motorsiklo. Nangyari yan sa National Highway sa Barangay Bialong sa Emlang Cotabato kahapon. Agad rumisponde ang mga traffic personnel sa lugar. Dinala nila sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo at maging ang driver ng minivan. Kalaunan, binawian din ng buhay ang rider at angkas nito na pag-alamang mag-ina ang dalawang biktima. Ang rider si Sean Pino Dancel, 14 na taong gulang, at ang backride ang kanyang ina na si Janeline Pino, 38 taong gulang. Pawang mga residente sa nasabing bayan ng mga biktima. Halos mawasak rin ang harapang bahagi ng minivan. Ayon sa paunang investigasyon, papunta sana sa poblasyon ang minivan nang mag-counterflow ito sa hindi pa malamang dahilan. Mayroon daw itong sinusundan na isang air truck. Nung pagdating sa area ng insidente, nag-overtake daw ito at kasalubong naman ito yung isang motor na drivean po ng dalawang biktima. Hawak na ng pulisya ang driver ng minivan matapos magamot ang mga sugat nito. Pinangalanan siyang si Jose Espino Mangawit, 57 taong gulang. Maaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawi, News 5. Samantala, patay ang isang babae matapos saksakin ng kanyang live-in partner sa Agusan del Sur. Nagtalo ang dalawa dahil sa pag-iinom ng lalaki at sa pinag-awayang 200 pesos. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Bakas pa sa kutsilyong ito ang dugo ng isang 24 anyos na babae sa Talacogon, Agusan del Sur. Nagtapos ang kanyang buhay sa kamay mismo ng kanyang live-in partner. Sa investigasyon ng pulis, nagiinom ang sospek nang magtalo sila ng kinakasama. Pinahihinto raw ng biktima ang sospek sa pag-inom. Kwento ng kaanak ng biktima, nagtalo raw ang dalawa dahil sa 200 pesos. Yung pera kasi gusto ni na bumili pa ng another na inumin. Pero ayaw po pumayag ni kasi po yung sayang ng pera kasi po nagbibili mo na lang ng inumin kasi ibili mo na lang ng bigas. Dahil dito, nagalit daw ang lalaki at kumuha ng kutsilyo sa kasinaksak ang biktima. Naisugot pa ito sa ospital pero binawian din ng buhay. Agad namang naaresto ang suspect na naabutan ng mga pulis sa kanyang bahay. Hindi siya sumuko, hindi rin siya tumakas. Nung parang tulala na lang siya doon sa crime scene.
At pagdating ng mga pulis doon, mga tauhan natin, doon na kinuha na lang siya. Nasa kustodiya na ng Talacogon Municipal Police Station ang suspect na naharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa kongresistang nagsabing nag-ugat ang mga gulo ngayon sa maaga niyang pag-ambisyong maging presidente. Giit ng bise, panalo na sana siya noong 2022 presidential elections kung hindi siya nagpaubaya sa iba. Nagbabalik si Dave Abuel. Maulan buong araw kaya mas kakaunti ang pumuntang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine sa ika-6 na araw ng kanilang kilos protesta. Pero iisa pa rin daw ang panawagan nila, itigil ang anilay panggigipit kay VP Sara. Sa harap na lang ng katabing mall sila pinayagang magtipon-tipon dahil sa reklamong ingay. Pati kasi ang operasyon ng simbahan sa EDSA Shrine, apektado na. Nagmimisa kami, sila naman ay sumisigaw doon sa labas. Konti yung nagsisimba. Sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na nangyayari ang mga ganitong gulo dahil maaga siyang nag-ambisyong maging presidente. Pero sagot dyan ng pangalawang pangulo, unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president. muli ring iginit ni VP Sara na pamumulitika lang ang ginagawa ngayon ng Kamara. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang ayaw magpa-impeach sa kanyang bise. Kahit pinagmumura at pinagbantaan na siya kamakailan, never say never daw si PBBM sa posibilidad na magkaayos pa sila ni VP Sara. Nang matanong dyan ang bise, Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hindi raw pamumulitika. Yan ang paglilinaw ng PNP sa mga reklamong isinampa nito laban kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo na maghain ng Quezon City Police District ng mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban sa bise at kanyang staff. Kasunod ito ng naging komosyon sa paglilipat ng ospital kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Giit pa ng PNP, pinagtitibay lang daw nito ang pananaig ng batas sa pagsasampa ng mga kaso. Giit ni PNP Chief General Romel Marbil, tungkulin nilang mapanagot ang sinumang lalabag sa batas kahit ano pa ang estado o posisyon nito. Samantala, nakatakda rin daw maghain ang kampo ni VP Sara ng mga reklamong robbery, kidnapping at disobedience laban sa mga pulis, kaugnay pa rin sa paglilipat kay Lopez ng ospital. Samantala, hindi pa rin daw masabi ni Vice President Sara Duterte kung makakasipot siya sa NBI sa December 11. Pinatatawag ang bise para bigyang linaw ang pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ilang kritiko naman ang nagbigay ng komento sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kinwestiyon ni dating Senador Laila de Lima ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa sabina ng National Bureau of Investigation. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbantaan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nagparaya pa ang Kamara at ipinagpaliban ang pagdinig nitong Biyernes kaugnay sa confidential funds para makadalo ang bise. Pero depensa ni VP Sara, huli na raw niyang nalaman na sinuspende pala ang pagdinig. Bagay na tinabla mismo ng House of Representatives dahil maaga naman daw nilang inabisuhan ang OVP ukol dito. Bakit ganon? Hindi na naman siya at meron na naman siyang
naisip na excuse. Yun nga ang nakakalungkot na mayroong ganyang vice presidente na hindi ginagalang yung mga proseso. Dahil dyan, ipinagpaliban ng NBI ang investigasyon sa December 11. Pero nang tanungin naman si VP Sara sa isang ambush interview, hindi pa niya masagot kung dadalo siya. Samantala, hindi naman sang-ayon si De Lima sa pagpigil mismo ni PBBM sa posibleng impeachment laban kay VP Sara dahil aksaya lang daw ito ng panahon. Hayaan na lang daw dapat ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kung si Attorney Chel Jokno naman ang tatanungin, I think it should be beyond politics. Pagdating sa accountability, yung dapat umiral yung kung ano yung totoo. Kung talaga may sala, dapat talaga may parusa. Sa gitna ng tila bangayang Marcos Duterte, naniniwala si De Lima na malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Dito raw kasi natutuon ang atensyon, imbes na sa iba pang mas importanteng problema ng bansa gaya ng inflation, pagkain at iba pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nangangalap na ang International Criminal Court ng mga gustong tumistigo sa investigasyon nito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na witness appeal website ng ICC, hinikayat nitong magsumite ng impormasyon ng mga tumetestigo sa mga umano'y pagpatay, pagtorture at karahasang sexual mula June 2011 hanggang March 2019. Kinakailangan din na tukuyin ng testigo kung sila ba ay membro ng PNP o iba pang law enforcement agencies, biktima o witness sa isang krimen. Itinuturing na anonymous ang mga testigo. Pero kabilang sa mga hinihingi ay ang cellphone number at email address nila. Sakop ng investigasyon ng umano'y crimes against humanity ng tinaguriang Davao Death Squad noong mayor pa ng Davao si Duterte hanggang sa kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong Pangulo na siya. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa ICC, pero hindi rin daw pipigilan ng gobyerno ang investigasyon. Maulan ang unang araw ng Disyembre. Kung aalis, magdala pa rin ang payong mga kapatid dahil magiging maulan pa rin ang ilang lugar sa bansa ngayong gabi. Sa forecast ng Pag-asa, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Eastern at Western Visayas, Bulacan, Negros Occidental at Cebu dahil yan sa umiiral na shear line. Asahan din ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula, Davao Occidental, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Dahil naman yan sa Intertropical Convergence Zone. Ganyan din ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Wala namang binabantayang low pressure area. Susunod, online seller sa Pampanga, arestado na. Mga magulang ng death row convict na si Mary Jane Veloso nananawagan ng clemency kay Pangulong Bongbong Marcos para makalaya siya pag-uwi sa Pilipinas. At aktres na si Neri Naig Miranda, kinailangan dalhin sa ospital ilang araw matapos siyang kasuhan at arestuhin ng mga pulis. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado na ang itinuturing na middleman sa pagpatay sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Lerma Lulu. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Almario Miranda, 64 na taong gulang at residente ng San Isidro, Nueva Ecija. Membro umano ang sospek ng isang gun for hire group. Nagsilbi umano siyang middleman sa pagitan ng mastermind at gunmen na pumatay sa mag-asawa. Nasamsam sa kanya ang isang baril, magazine at ilang mga bala. Maharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Nauna nang inaresto ang 7 iba pang sospek kabilang ang umano'y mastermind. Sa Talisay, Cebu, isa ang patay habang 6 ang sugatan sa karambola ng sasakyan kagabi.
Base sa investigasyon, sinubukang i-overtake ng isang multikabang motorsiklo sa kanyang harapan. Bumangga ito sa kasalubong na isa pang motor at tricycle. Patay ang driver ng isang motor habang sugatan ang angkas na asawa nito. Sugatan din ang driver at 4 pang pasahero ng tricycle. Nakainom umano ang driver ng multika. Sa ibang balita, umaasa ang mga magulang ni Mary Jane Veloso na mabibigyan siya agad ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay para hindi na siya makulong pa sa oras na makabalik sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Halos atakin na ng mag-asawang Veloso ang araw para muling makasama ang anak na si Mary Jane. Matapos kasi ang 14 na taon, magbabalik bansa na si Mary Jane mula Indonesia. 2010 nang arestuhin si Mary Jane sa Yogyakarta Airport dahil sa drogang nadiskubre sa kanyang maleta. Abiso ng Indonesian government, mapapabalik na si Mary Jane bago matapos ang taon. Talagang kami anak naghihintay sa'yo. Talagang mahal na mahal ka namin. Hiling ni Tatay Cesar sa Pangulo. Sana po pagdating niya po dito sa Pilipinas, bigyan na po kaagad ng clemency at makauwi na po sa aming bahay. Sa pag-uwi ni Mary Jane, hiling niyang matikman muli ang lutong adobo ng kanyang ina. Sa nakaraang 14 na taon na hindi kami magkakasama, ito na po siguro pinakamasaya sa buhay ko. Sa pagbabalik bansa ng Pinay, tiniyak ng Department of Migrant Workers na tuloy ang financial at legal assistance para sa kanya. We will work closely with you. Nanay Celia, of course, was mentioning negosyo ng pamilya and then yung 2 anak that need support. And that's the reason why we will provide a second round of support. Kaninang umaga, dumalo sa isang misa ang mag-asawang Veloso sa Sampaloc, Manila. Muli nilang ipinagpasalamat ang napipintong pag-uwi ni Mary Jane. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, wala pong bagyo pero inulan at binaha ang ilang lugar sa Bicol Region. Sa Sorsogon City, sinuong ng ilang residente ang lagpas baywang na baha kasunod ng malakas na ulan. Ilang pamilya na ang lumikas. Sa Albay naman, umapaw ang ilog sa bayan ng Manito. Umabot ang ragasan ng tubig sa Balasbas Bridge. Sa Camarines Sur, hindi madaanan ng mga motorista ang ilang kalsada dahil sa baha. 2 senior citizen ang hinahanap matapos umanong tangayin ng baha. Habang sa Camarines Norte, abot baywang ang baha dahil sa malakas na ulan. Patuloy ang search and retrieval operations ng mga otoridad. Binisita ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang panibagong EDCA site sa Cagayan de Oro. Isa raw ito sa 9 na EDCA site sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Isa-isang ininspeksyon ni National Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga pasilidad sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro sa Mindanao kahapon ng umaga. Ang ibang lugar dito gagamitin para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Isa ang Lumbia Airport sa 9 na EDCA sites sa Pilipinas. Ang EDCA ay kasunduan ng 2 bansa para makapagtayo ang Amerika ng mga base militar at makapamalagi ang mga sundalo nila rito sa Pilipinas. Ganito ngayon yung itsura ng Lumbia Airport. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, gagawin itong EDCA site dahil mas malapit ito sa major centers ng Cagayan de Oro kung ikukumpara sa Lagindingan Airport at port area sa Tagoloan. Bukod sa pagiging EDCA site, gagawing airbase din ang lugar para naman sa mga kawani ng Philippine Air Force. Mapaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Magiging training base ng 15th Strike Wing at dito ibabahay ang kanilang mga assets. Maglalaan din ng espasyo na gagawing warehouse kung saan ilalagak ang ilang kagamitan ng Amerika na pangresponde sa mga kalamidad. Para sa ganon, makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response. At madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Ayon pa kay Teodoro, fully funded ng Amerika ang EDCA site. Matagal na raw itong plano at binibilisan na ang pag-implementa. Bukod dyan, gagawin namang Regional Coordination Center ang isang opisina ng Office of the Civil Defense na katabi ng airbase. Sa 2026, inaasahang makikita na ang pagbabago sa airport at pati ang mga pasilidad na itatayo rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Dinala sa ospital ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda para sa medical evaluation matapos siyang maaresto dahil sa kasong syndicated estafa. Kinurumpin pa yan ng Bureau of Jail Management and Penology spokesperson J. Rex Bustinera. Abogado raw ni Miranda ang humiling nito. Hindi naman sinabi kung saang ospital siya dinala. Base sa court order, nakatakdang ibalik ang aktres sa kanyang detention center sa Pasay City matapos ang 5 araw na medical evaluation. Naaresto si Miranda noong Sabado sa basement ng isang convention center sa Pasay. Bukod sa syndicated estafa na walang piyansa, nahaharap siya sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Susunod, lalaking ilang beses binasted. Pinagtataga ang niligawan niyang nurse sa India. Nakawalang baboy sa Amerika, nakipaghabulan sa mga pulis. At kakaibang dinosaur theme park sa Pampanga dinarayo ngayon ng mga turista. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Pinagtataga ng isang lalaki ang nambasted sa kanyang nurse sa India. Sa kuha ng video, makikitang nakasiksik ang lalaki sa gilid ng reception ng ospital. Nang dumating ang nurse, dito na umatake ang suspect saka minachete ang biktima. Pumalag naman ang nurse saka tinulak at sinubukang agawin ng patalim sa suspect. Ligtas ang biktima pero kasalukuyang nagpapagaling matapos ang pananaga. Base sa investigasyon, stalker ng nurse ang lalaki na paulit-ulit na nag-aalok ng kasal. Napuno naman ang suspect dahil pati ang mga magulang ng biktima ay hindi pumayag sa gusto niyang kasal. Patong-patong na kaso ang haharapin niya. Sa Amerika naman po, pahirapan ang paghuli ng mga pulis hindi sa isang suspect kundi sa nakawalang baboy. Hingal na hingal ang 2 pulis na nakikipaghabulan sa kalsada. Halos madapa pa nga sila dahil sa bilis tumakbo ng baboy. Pero makalipas ang ilang oras, nahuli rin ito. Kwento nila, nakawala ang baboy sa kasagsagan ng Thanksgiving celebration. Humingi raw ang may-ari ng tulong sa pulis dahil hindi nila mahuli-huli ang baboy. Nagsama-sama ang mga bigating cast ng MMFF entry na The Kingdom para sa isang grand MediaCon. In character pa rin sina Bossing Vic at Piolo Pascual nang humarap sa kanilang State of the Kingdom address. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Sapagkat nagtipon-tipon tayo para sa pagkakaisa, para sa tuloy-tuloy na kaunlaran ng kaharian ng kalayaan. Si Bossing ba yan? Hindi. Silakan. Silakan nga. Maya-maya pa. Para ipakita sa ating bayan na masagana ang ating bayan. Si Sulo, played by Papa Piolo Pascual. My gosh! In character para sa State of the Kingdom address. In their full costume glory na humarap sa News 5 at in character pa. Chika nila sa ating sit-down interview with the cast. Feeling like Kalakan. Ang The Kingdom ay kwento ng ating bansa kung hindi sana tayo sinakop kailanman. Kaya naman natanong natin ang cast matapos sila gawin ang pelikula kung ano nga ba ang napulot nila bilang what might have been nga sana sa bansa kung hindi tayo nasako. We have to realize that we have to love our nation na para matigil yung corruption because pag makikita mo yung pelikula, mapapanood mo siya if you just listen to the lines, magkakaroon ka ng self-realization kung ano ba yung tamang government, kung ano ba yung tamang sistema ng gobyerno. So, after watching the film, kanya-kanyang konsepto yan, kanya-kanyang sagot doon sa tanong namin na what if. You know, some people would say, uy, oo nga no, dapat ganun. Dapat ganun na lang. Pero I'm sure some people would say, mas okay to or something, you know. So to each his own. So you really have to watch the film because it's very interesting. The concept is
Very interesting, very intriguing. Parte rin ng royal family ng The Kingdom, sina Christine Reyes bilang si Dayang Matimyas at si Sue Ramirez bilang si Dayang Luwalhati. Gaganap naman bilang si Magat Bagwis si Sid Lucero. Really good way to have the people start thinking outside the box, that we don't really have to be stuck with what we already have, whether it's television or our government or our policies. Ito ang directorial comeback ni Direk Mike Toviera after 5 years. Katuwang ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Productions. Showing na ang The Kingdom sa December 25 sa Metro Manila Film Festival sa mga sinihan sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga naglalakihan at gumagalaw ng mga dinosaur tampok sa mala Jurassic Park na pasyalan sa Pampanga. At ilang content creator na nag-ala Elphaba at Glinda ng hit musical film na Wicked, patok na patok sa netizens. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa pagpasok ng Desyembre ngayong araw, ramdam na ang holiday season sa isang lights park sa Taguig City. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. 3, 2, and 1! Nag-uumapaw ang saya ng mga Taguigenyo sa pagbubukas ng The Lights of Christmas dito sa TLC Park, Taguig City. Ito ang itinuturing na pinakamalaking lights park sa bansa, kaya kaabang-abang ang pagbubukas nito taon-taon. Mas pinaganda pa po namin, mas pinaliwanag pa po namin at ibabalik po namin itong taong to yung nakaraan. We're going to give you a bit of nostalgia through a Christmas animated display. Sa pamamagitan ng animated mannequins, tampok dito ang tradisyonal na Paskong Pinoy. Bukod pa dyan, abay mas pinarami at pinabongga rin ang art installations, sari-saring kulay, hugis at disenyo. Ang Pasko sa Taguig ay pag-ibig! Si Donna Bell, hindi raw pinapalampas ang unang araw ng pagbubukas nito kada taon. Marami pong bago talaga na nakikita namin ngayon at masaya-masaya po kami. Iba po talaga sa Taguig. Si Lola Ofelia naman, dumayo pa mula Rizal para mapuntahan ang TLC Park. Laking tulong sa amin kasi mahihina ng maglakad. Nagkakaroon ng pagkataon kami makapaglakad-lakad kahit Saturday or Sunday man lang. Ang maganda dito dahil napakalamig, maganda ang simoy ng hangin. Kung trip mong mabusog ang iyong mga mata sa mga pailaw o kaya naman ang iyong kalamnan sa samot-saring pagkain, perfect ang Christmas by the lake with your friends, family, and fur pets dito. Take note, walang entrance fee. Pero dahil inaasahang aabot sa 27,000 ang mga bisita kada araw, abiso ng Taguig LGU, mainam na mag-register online sa I Love Taguig Facebook page para maiwasan ang mahabang pila. Mga kapatid, bukas ang The Lights of Christmas dito sa TLC Park, Lower Bicutan, Taguig City. Araw-araw mula alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. Kaya naman wag na kayo magkatubiling bumisita rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Bea de Guzman, News 5. May kakaibang theme park ngayon na dinarayo ng mga kapatid nating naghahanap ng kakaibang thrill sa Pampanga. Ang atraksyon, mga gumagalaw na dinosaur. Silipin natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Welcome sa first animatronic na dinosaurs ang team. Dito lang yan sa Clark, Pampanga. Dito sa Clark, bidang-bidang isang ultimate dinosite. Ito ang pinakaunang animatronic dino park sa Pinas. 12 years na silang pasyalan na nagpapakitang gilas. Masarap po mag-weekend dito sir sa Dinosaurs Island dahil andito po may experience nila yung kung paano sila habulin or gugulatin po ng mga dinosaur. Pagpasok mo rito, ibang klaseng trip. Parang gubat talaga, sobrang legit. Akala mo yung movie na Jurassic Park, bawat sulok may thrill.
Kaya naman nag-park ranger costume na ako para on the hunt ang feel. At dahil ako ang bago niyong park ranger, magagawin natin exciting adventure. Ako na natin ang relax nun. Okay, relax na, relax na. Tsaka ito, naalaman ko nagawa siya sa Rabbit Zoo. Ayaw niya lumabas. So, sasamahan natin siya. Pero teka, kailangan acting na acting. Feel na feel ko, parang nasa shooting lang ako. Kita nyo naman ang mga bata, tuwang-tuwa. Pero may ilan, natakot sa dinosaurs ha? Nakakagulat naman kasi ang ugong, parang buhay talaga. Lalo na kapag gumalaw pa ang dinos, mapapa-OMG ka talaga. Maganda, magaling. Parang makatotohanan ba? Isa sa mga dinadayo rito ang tinatawag na feeding the T-Rex at hawak ko ang baby dinosaur. So papakain lang natin. Kasama yung kamay ko, di ba? Lapit, lapit, come. Ayun lumapit, pero at least safe. Sarap din mag-selfie, reels o group shot sa paligid. Siyempre, subukan na rin natin itong trending na Jurassic Jungle Safari. Sakay ng mini train, sobrang exciting to at medyo scary. Bigla kasing lalabas ang dinos. Ayun, visit! Ayun na! Visit! Pati ang gorilyang malaki. At ito, mainit-init pa. May pinakabagong atraksyon dito na Travelution na astig. 9D experience. Ibang level ang kilig. Dahil may motion seats, lighting at smell pa. Ang action-pack ride, damang-dama mo talaga. Ito ang trip na solid para sa pamilya, barkada o kahit ikaw lang. Happy weekend mga kapatid. Ako, lagot. Mondi Lopez, News 5. O Nikki, Andre, bilang weekend, matanong ko kayo, napanood nyo na ba? Hit na hit to ngayon ni Wicked. Yes! Napanood nyo na? Oo, napanood ko na. Oo, ikaw. Di ba? Si Pawi gustong panoorin. May time pa. Gusto ko panoorin yung Hello Love Again. Ayun. Bigla. Yun palang gusto niya. Pero yung Wicked, maganda din. Oo, maganda. Tapos lagi siyang sold out, so dapat maaga ka mag- Kailangan sa umaga pa lang, bili ka na ng Saka bilang pinapanood pa to, andun pa rin siya sa mga sinihan. So the fever is still on. In fact, sa social media, viral ngayon ang mga nag-ala Elphabat Glinda. 2 tickets please. For what movie, ma'am? O, di ba? Gayang-gaya ang makeup at outfit. Kaya hindi ba obvious ang panonoorin nilang pelikula? Eto, may isa pang Elphaba wannabe na napawalis sa sinehan matapos mapanood ang pelikula kasi cleaner's version daw ang Wicked na kanyang get up. Kailangan makarelate na ako at mapanood na to. Ito po, di naman maawat ang pagkanta ng soundtrack ng pelikula at ilang content creators gaya nito. Ang movie na Wicked ay adaptation po ng Broadway hit na may parehong pamagat. Magaling din talaga mga content creator. Pero siguro hirap na hirap yung mga Pinoy na pigilan yung sarili nilang kumanta habang nanonood. Kayo ba napakanta? May warning Napakanta kayo? Hindi, may warning May sa warning ibang... kasi sa sinihan, bawal. Oo, na please, isipin nyo yung katabi nyo. Siyempre kung ikaw lang Ang gano'ng katagal yung movie? 2 hours and a half. 40 minutes. Medyo matagal din. Pero maganda. Hindi mo mamamalayan. Talaga. Sino mga kasama nyo nun? Ako, solo ako. Kay mga kaibigan din. Kasi it's really a movie na meant to be watched then with family and friends. Abogado. Ito, di ba? Okay, ilang araw na lang, Pasko na. 24 days. Salamat po. At Pasko na, sabi ni Attorney Jess de los Santos. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mukhang nasa date eh. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Kilala ko yung kadate.